Postpartum Medicine Cabinet Essential, pag-usapan natin. Hi mga mommies! Congratulations sa inyong bagong baby. Siyempre, after excitement ng birth or after kang makaraos, papasok na dyan ang postpartum recovery. Napakaraming tanong actually during the postpartum period. Ano ba yung safe na inumin sa sakit ng katawan, sa sakit ng ulo na pwede sa breastfeeding mom? Or kailangan bang ituloy yung mga vitamins na hindi nyo natapos nung kayo ay buntis? Yan, pag-uusapan natin yan sa videos na to. Sa mga pain reliever, marami namang mga pain reliever na pwede sa breastfeeding mom during your recovery time. And common naman na nire-reseta na yan sa inyo ng OB nyo. Actually, ang paracetamol or mga ibuprofen are generally compatible sa mga breastfeeding mom. Meaning, pwede siyang i-take talaga ng mga breastfeeding mom without side effect kay baby. But syempre, always check with your doctor. Para naman sa mga CS ma'am, syempre kailangan natin ng wound care, cesarean section wound, like mga betadine yan. Pwede tayong gumamit ng ganon. And syempre kahit na C-section ka, gumamit pa rin tayo ng mga betadine wash. Kasi meron pa rin mga dugo, di ba? After birth, cesarean ka man or normal delivery, usually it will last 1 month. Kaya kailangan pa rin ng perineal wash or betadine wash para maiwasan ang infection. And of course, vitamins. Kahit na nanganak ka na, during your postpartum delivery, mas kailangan mo ng mga vitamins para mas matulungan kang mabilis mag-heal or mag-recover. Some OB pinapatuloy yung mga prenatal vitamins na nireseta sa inyo. Continuous lang yan for at least 1 month, especially if breastfeeding ka para mas maraming nutrients na mapupunta kay baby. Iron supplement, yan kailangan yan kasi maraming nawala ng mga dugo sa atin nung tayo ay nanganak. Kaya magre-reseta yan for sure ng iron supplement. Ako, niresetahan ako ng iron supplement for 4 months. Syempre, depende pa rin yan sa inyo OB kung hanggang kailan nyo ititake ang iron supplement. But sure ako, bibigyan kayo ng mga iron supplements. And of course, calcium and vitamin D. Kasama din yan sa nire-reseta during postpartum. And of course, for our digestive health, kailangan natin ng stool softener or fiber supplements para matulungan tayo sa pag-poops everyday. Lalo na yung may mga cuts or nagkaroon ng episiotomy. Syempre natatakot tayo na mag-strain or umire, baka bumuka yung sugat. Kailangan ng mga gamot tulad ng stool softener or fiber supplements para matulungan tayo sa pag-poops. Safe versus unsafe medication during postpartum recovery. Be aware po sa mga natural herbal medicine or supplements na hindi ina-approve ng inyong OB. So, kung meron kang gustong i-take na mga supplements, i-confirm mo ito sa iyong OB kung safe ba ito inumin during your postpartum recovery. And mag-ingat din po kayo sa mga gamot sa sipon. Usually, some decongestants can affect your milk supply or it can lower your milk supply. Pero ito mga mami ha, always communicate with your doctor. During your check-up, kung gusto kang merong inumin, sabihin mo na sa doktor mo kung safe ba to sa breastfeed or pwede ba to sa iyo after birth, mga ganon. But I hope this video helps you to feel more prepared sa inyong journey of postpartum recovery. Kung meron kang question tungkol sa specific product, nako, i-comment mo na yan at pag-uusapan natin yan. So, thank you for watching. See you on my next video. Bye!